Hindi lang aksidente, kundi isang lugar kung saan binabalot ng kababalaghan. Yan kung ilarawan ng ilang mga residente ng Barangay Basak Magpet kung saan nahulog kamakailan ang wing van at ayon sa mga nakatira, ilang buhay na ang nasawi sa magkakahiwalay na insidente sa iisang tulay. Sabi pa, kahit walang malakas na ulan at mababa ang tubig, sunod-sunod pa rin ang mga aksidente sa lugar na ayon sa kwento, tila sila ay hinihila. Isang residente din ang nagsabing ilang kabataan na at motorista ang nasawi. Nakaraang linggo, isang sadam ang natumba rin malapit sa tulay habang nakaraang taon, isang wing van din ang nahulog at bumaliktad sa ilog kung saan nalunod at nasawi ang driver matapos mahirapang makalabas. Bagamat maikukonsidera ng mga otoridad ang human error, mechanical factors at kondisyon ng kalsada bilang pangunahing sanhi ng aksidente, nananawagan ng mga residente ng dagdag ilaw sa kalsada, babala para sa mga motorista at agarang aksyon upang maiwasan ang panibagong pagkamatay ng tinaguriang Killer Road. Dagan diya sir, ang first kinahitabo dira sir is motor nalupad, murag upat ka motor diha ang nalupad nga muna tabangan, ang uban nangamatay po. Then katong pulis nga naga-biking po, nahulog po siya dito. Alanganin jud siya kay moderate kalit lang muliko. So murag ang uban siguro mataranta. Pila nakabuok akong nakuan diha motor, taga Binuligan, mag-asawa, pastor mga ganito, namatay man gyud ganitong lalaki. Tapos katong mga kapgo, tulo po sila kabuok. Katong naga-bike, police captain, tulo kabuok mga estudyante, taga Kalaisan man to ang driver. Nahulog gyud po sila diha sa ilalom. Po usahay murag naa gyud kay kanang labi kanang mugawas ka nga tungang gabi kanang mingaw na kayo usahay murag na imo baklay dia. Tuwing founding anniversary ng barangay ay pinapabasbasan nila ang nasabing tulay upang mahinto ang tila kadena ng pagkamatay. Cherry May Tapia, NDBC Bida Balita.